Kung may sardinas kayo dyan sa bahay nyo, nako, subukan nyo naman po yung ganitong recipe sa sardinas. Mas masarap and syempre mas pinasustansya. Ngayong araw po ay nagluto po tayo ng ginataang sardinas with pechay at talong. Kung wala pa nga po kayo naiisip na ulam at meron kayo dyang sardinas, nako, subukan nyo po yung ganitong recipe. Ayan, yung ating sardinas ay sasahugan po natin ng mga gulay. Kaya naman mas dadami and syempre mas masustansya. So meron nga po ako ditong 2 piraso ng talong at akin po yung ipiprito. Kapag mapula na po magkabilang side ng talong, ayan, atin na po yung hahanguin, then atin po muna yung isa-set aside. Depende na po sa inyo kung gaano po kadaming gulay ang isasahog nyo po sa inyong sardinas. At sa kaparehong kawali, ayan, binawasan ko po siya ng mantika, tapos eto, magigisa po tayo ng sibuyas, bawang at luya. Pinagsabay-sabay ko na po yung igisa at kapag po nagisa ng mabuti, ayan, ilalagay na po natin dito yung ating gata ng niyog. Mas maganda po kapag kakangga yung gagamitin ninyo or yung pong nasa pack na. Para mas creamy and syempre yun nga po malapot. So para po sa pampalasa, naglagay po muna ako dyan ng paminta. At mamaya na lang po natin isusunod yung iba pa pong mga pampalasa. So ayan, pwede na pong ilagay dito yung ating sardinas. Bale, 2 lata po yan. Any brand po ng sardinas ay pwede nyo pong gamitin sa recipe natin ngayong araw. Halu-haluin po lamang tapos hahayaan po natin yung kumulo. At kapag nagkukuluan na, tikman at nag-add pa po ako dito ng 1 kutsarang patis. Sa mga pampalasa naman po, pwede nyo po yung i-adjust ha. Depende na po sa inyong panlasa. Yan naman pong ating sardinas ay may lasa na, so mag-a-add lang po tayo dyan ng pampalasa pa. Tapos ayan, inilagay ko na po yung talong, tapos ito po ang ating pechay. So ayan, tapos after po nyan, ito po ay ating tatakpan hanggang sa malaya yung ating pechay. Then after ilang minuto po, ayan na. Pwede nyo na po yung iserve, pero yung ganito pong recipe, mas masarap po kapag maanghang. Kaya naman eto, naglagay na po ako ng siling berde at siling pula. Kung mahilig ka nga sa ganitong maanghang na ulam, nako, pasadong pasado ito sa'yo. At kung umabot ka po hanggang dito sa part ng ating video, ay pakipusuan nyo naman po itong ating recipe. And syempre mag-comment na rin po kayo kung hanggang saan po ba ito nakaabot. And syempre paki-follow nyo na rin po itong ating munting kusina para updated po kayo kapag may ganito po tayong simpleng recipe. So ayan na, kapag ganito na po ang itsura ay pwede nyo na po yung iserve. Make sure lamang po na meron na kayong sinaing na kanin dahil nako, yung mga ganitong ulam talaga namang hindi na pinaghihintay. So sana nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!